For today's stock chart analysis video, medyo marami-rami tayong i-review na stocks. So, nasa 10 yun. Bloom, CPG, SGP, MEG, DITO, APX, OGP, PXP, MAC, and ABA. So, una muna sa lahat, punta muna tayo sa PSEI. PSEI, tingnan muna natin yung current range niya, no? So, na-mention ko before na kung wala lang sana itong market volatility na nangyari because of yung announcement ni President Trump ng mga tariffs, siguro matagal nang nangyari to, no? Itong April 30 na upside, kumbaga, or uptrend breakout na nangyari. Pero ayun nga, since nagkaroon ng uncertainty, so hindi nangyari agad-agad yung inaasahan natin na breakout sa range tapos above MA100 yung mismo PSEI. So, currently, ito yung range ng PSEI, no? Pwedeng ito yung consolidation niya. And kung mapapansin nyo, nag-breakout na sa MA100, ilang araw nang above sa MA20 and 50. Pero medyo mahirap lang at hindi pa siya talaga nakaka-confirmed breakout, no? Nag-resist itong upper range. So, currently, ang support ng PSEI is this 5,800 level. And then, ito, yung 5,694. Kung mapapansin nyo, triple bottom support siya actually, no? Or pwede nating masabing double bottom. So, ito, and then ito. So, that's how the PSEI looks right now, no? Maganda yung naging galaw niya for the past few weeks. So, for the past 3 weeks, uptrend yung nangyari, no? Pataas talaga siya. So, mukhang naka-effect talaga, no? Yung mga tariffs na cancellation or pag-pause ng tariffs na yun. Pero sabi nga ni President Trump, in 3 months, no, i-revisit niya yung decision niya kung may gagawin siyang adjustment. So, basically, that's around July, no? So, we can expect na around June, pwedeng magkaroon ulit ng volatility sa market since marami nag-expect kung ano yung mangyayaring move by first week of July. So, tingnan natin yun. So, una sa lahat, punta muna tayo sa Bloom para sa first stock na review natin. So, sa Bloom, currently, nagre-resist yung kanyang immediate resistance which is this area, no, yung 3.98 and even possibly yung kanyang resistance dito sa 4.10. So, ang recent swing high niya is this one which is yung 3.98, no, papasang psychological resistance yung 4. Tapos, ito yung kanyang main resistance or next resistance after that which is 4.10. Also, mapapansin nyo yung MA100, yun din yung nag-resist dito sa price na to, no, nung April 28. So, possibly, nag-anticipate na yung iba na magkakaroon ng sell down dito kaya inunahan na nilang sell dito, di ba? And kung papansin nyo, if merong nakakuha dito, no, from the first week to second week of April, that area there is already 30%, more than 30% gain. Kaya marami nang nagbenta. But may sumasalo pa rin dito sa price, no, above sa MA50. So, possibly ito yung ginagawang range ngayon ng Bloom. So, pwedeng mag-consolidate muna siya dito. And kapag nag-breakout siya dyan, then ito yung magiging basihan, no, kung kaya niyang i-overcome yung resistance na yan para masabi na nag-reverse na yung trend ng Bloom. And of course, kung mag-breakdown siya further, then ito na tayo sa support areas niya, which is this area here. 2.61 and 2.69. So, pwedeng mangyari, no, is actually, itong base na to, kapag hindi pa siya nakapag-breakout dito soon at bumaba siya, then we're looking at probably a very long consolidation, no? So, mapapansin nyo yung Bloom actually, downtrend na siya ever since last year, March pa, no? So, papansin nyo yun. Ito yung peak niya talaga nung March 14, tas after that, hindi na nakabawi dun sa high na yun sa price. So, kung lagpas isang taon siyang downtrend, diba? Hindi naman tayo nag-expect na in a span of a few weeks or less than a month, mababawi na niya kaagad yung buong move na yun, no? So, kung hindi pa siya ganun kalakas, then I see it as consolidating within this price range. So, dyan sa 2.61, 2.69 up to 3.98 to 410. So, next up, CPG. So, CPG, grabe, no? Ang ganda ng galaw nito, no? Ever since July, parang intact lang yung uptrend niya na hindi na nag-breakdown talaga ng mataas na volume sa MA100. Talagang nagtitrail lang siya sa MA20 and MA50, no? Tingnan nyo, kung tatanggalin natin yung MA100, makikita nyo na sumusunod lang siya dun sa MA20 to MA50. So, currently, yung CPG is actually nagkaroon ng 52-week high breakout, no? Dito sa 63 na resistance niya. Ito kasi yung previous range ng CPG.
CPG, no? So, nag-breakout siya dito nung April 25, 52-week high. And then, pagka-breakout, hindi maganda yung follow-through nung breakout niya, no? And, in fact, bumaba pa nga ulit sa range pero nabawi. So, currently sitting siya dito sa support. So, it's possible na nag-create siya ng very tight consolidation. Kaya ba niya ulit na mag-breakout sa tight consolidation na to sa kanyang 52-week high na bago, no, na 0.66? Or babalik lang siya ulit dito sa kanyang range, no, para mag-extend yung consolidation. But still, ang ganda ng trend because intact pa rin yung MA50 and MA100. So, it's in a medium to long-term uptrend pa rin tong stock na to. So, ano ba yung possible na resistance nito, no, towards the left? So, ito yung current resistances, no, ng CPG. So, meron pa tayong resistance dito sa 0.67 and then may resistance tayo dito sa 0.69. So, ito pala yung kanyang multi-year high resistances. And then, after that, nakaabang agad tong 0.75 and 0.78. So, ayan yung inaabangan natin ng mga resistances sa CPG. So, malapit-lapit, no, itong 0.67 tapos 0.69 dito sa area na to. So, I guess that explains why nagkaroon ng bentahan ng 28 because ang high 0.66 and then ito 0.67 lang, no. So, basically, one tick na lang. So, inasahan ng mga tao na magkakaroon ng bentahan. So, I think it would be better, no, na mas tumagal pa yung consolidation before niyang i-test itong multi-year high resistances, diba? Kasi kung ganito lang yung consolidation, no, mahina pa yung galaw ng stock, hindi ganun kalakas yung volume niya na breakout, baka mag-resist lang din tong area na to. So, maganda na magkaroon siya ng bagong base before siya mag-test ng another breakout. So, SGP, currently consolidation within a consolidation, no? So ito yung kine-create niya na tight consolidation here. So this is a around a 473, no, or 5% range nagalaw dito sa area na to. Tapos meron pa siyang mas malaking range doon dito. And even the bigger range of course is this area. So, mukhang nagke-create siya, no, ng malaking base. Kung sisimulan natin itong Feb 13, kung yan yung magiging basis natin ng range niya, no, pwedeng dito lang siya maglaro sa area na to. And ang laki ng range na to because it's a 22% range within that area. So, ibig sabihin, from here, no, pag nag-breakout siya, ito yung mga key areas na aabangan natin because since this 12.10 is a swing high and this is range niya, so pwedeng dito mag-resist if mag-try siya mag-breakout dito sa small consolidation and then after that, itong double top resistance, no, sa 12.30. Yan yung pwedeng maging basis ng sunod na resistance niyan. And of course, if magkaroon ng breakout pa dyan, then this is the 52-week high na dapat abangan, no, which is yung 14 price area. So, yan yung ginagawa ng SGP ngayon. So, of course, from this consolidation, no, pag bumaba siya, ito yung possible na support area niya which is around 10.80. And then, the lower range of the support is 10.16, no? Or 10.12 to 10.14 which corresponds with a previous support and resistance dito sa area na to. So, ito kasi yun, no? Previous support, resistance, resistance, resistance. So, mukhang malakas na support area talaga tong around 10 price area na price point, no? So, next up, MEG. So, yung MEG naman, nirevisit niya, no, yung previous support niya last year. So, ito yung support niya last year, April 2024. So, kung magkaroon tayo ng plot dito ng lines, makikita nyo na ayun nga talaga yung nagsusupport dito sa area na to. So, basically, 1.76, no, towards 1.72. Ayan yung mga instances na nagkaroon siya ng support. So, ayun. Then, ito. And mapapansin nyo, ayun din yung nangyayari dito ngayon sa year na to. So, after 1 year, yun pa rin yung nagiging support area niya. I think what's happening sa MEG is that nagkakaroon ng accumulation, no, same as dito. So, hindi ibig sabihin na nag-support siya nung April, no, to July is that mangyayari yung move August, September, October kagaya na nangyari dito. So, hindi ibig sabihin ganun yun. Ang ibig sabihin lang natin dito is that at these prices, nag-support siya before, so most likely magkakaroon siya ng support pa rin dyan. So, hindi natin sinasabi na magagaya niya yung move dito. So, currently, ang range ng MEG is this area here. So, from 1.72 with a high of 1.88. And I think okay siya, no, pag nag-breakout dito because above na siya ng range and then above pa siya ng MA100. And then, the next resistance na pwedeng abangan is, of course, itong 2.01 because may previous support dyan. And then, dito din. So, 2.01 to 2.05. Looking neutral, no, towards sa MEG kasi consolidation. Hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal tong consolidation na to. And of course, pag nag-breakdown pa dito sa price area na yan sa 1.72, malayo-layo na yung support, no? So, andito na sa around 1.51 to 1.58 yung next support. So, malayo na nga talaga because that would mean 8 to 12% drop, no, from its current prices. Next up, dito.
So dito, I think napag-usapan ko na to before sa dating stock chart analysis, no? Kung ano yung mga possible resistances. So ito yung 1.85 because swing high yan. And then of course, this area here at 1.65. So ayun nga yung nangyaring resistance, no, nung April 7 along with the MA100 and then naulit-ulit dito ngayon. So basically sa dito, ito yung current range niya. So dito lang siya naglalaro yung price niyan. So either mag-consolidate pa dito ng matagal at this area para i-test yung resistance dito, no? So dapat malagpasan niya yung MA50, MA100 and then itong range niya. Tapos yung 165 before siya makaabot ulit sa price na 1.85. And of course, pag nag-breakdown, mukhang ito na naman yung kanyang current support na inaabangan, which is 1.15 to 1.18 na area. Or pwede nating masabi, no, na ito talaga yung range na ginagalawan ng dito. So 1.15, 1.85. But currently, at the short term, ito talaga yung kanyang consolidation area, which is 1.36 to 1.63. I mean 1.65 pala. So next up, APX. So APX, currently the range of APX is this area here, so 7.18 to 6.49. So if magkaroon, no, ng weakness dito sa consolidation and magkaroon ng bentahan, so pwedeng bumaba. So I see this area here as the next possible support kasi ayun yung previous range niya, no. So pwedeng hanggang dito lang siya sa 5.82 and then next support around that is 5. So itong area na to. So let's see kung ano yung possible resistances ulit. Although I know that there's a multi-year high resistance dito sa area na to because I've covered this before, no? 7.20 ata yun. So ayun nga, no? 7.20 dito sa area na to. So ito yung resistance niya kasi simula pa ng 2007. And then next up here is 7.60 na resistance, no? So ayan yung kailangan lagpasan ng APX. So, kung mapapansin nyo, yun na yung highest price na na-achieve ng APX because ayun na yung kanyang all-time high at 760. So, 7.20, nag-resist siya dito kaya nagkaroon ng bentahan and nagkakaroon ng consolidation. So, let's see, no? Kung anong mangyayari, kung malakas ba talaga siya para ma-overcome niya tong 7.20 na resistance. Tapos eventually, kung i-test niya yung all-time high. But those are the levels to watch sa APX. Itong kanyang multi-year high resistance, which is currently the 52-week high and also the upper range. And then 760 kasi ayun yung all-time high ng stock. And these areas here because yun yung possible support areas niya. So next up, OGP. So the reason why tumataas din tong OGP, no, from the prices of 13, no, umabot na siya ng 16, even upwards of 17, syempre dahil gold. So nagkakaroon kasi ng increase ng price sa gold for the past few weeks and the reason why bakit tumaas din yung APX. So ang all-time high talaga ng OGP noon is 16.90. So nag-breakout siya nung April 22. Unfortunately, nagkaroon ng bentahan and then bumaba ulit siya. And currently, nagsusupport yung MA20. So ang gulo ng galaw ng stock na to, no, kasi bababa, tataas ulit siya, tapos bababa ulit, tataas, tapos ngayon bababa na naman. So kung i-follow natin yung projection, no, kung saan siya pwedeng umabot, so ito talaga yung range na ginagalawan niya. Medyo malaki-laki from 14.10 towards 16.90. But the current range na immediate na pwede niyang galawan is this area here. So 16 up to 17.40, no. So pwedeng dito lang siya gumalaw ulit before niya i-test tong kanyang all-time high resistance na 52-week high niya din for a move higher. Pero kung mahina yung galaw ng stock, no, tapos bumaba siya, andyan pa yung MA50 para sa support, and then MA100, and then these areas here because ayun na yung bottom ng range. Pero kung susundan natin yung trend line, no, na ginagawa niya, so possible na ito yung maging next support area which coincides with the MA100, no, pag naabot niya yung price na yan. So, doon may convergence ng dalawang support. Pero kung humina yung gold, di ba, and magkaroon ulit ng uncertainty, then probably ito yung pwede niyang i-reach na area, which is yung bottom ng range. So, next up, PXP. Ito heavily news-driven din, no, hype. Kaya nung first week March, lumobo yung price niya, no, hanggang second week. Pero namatay lang din ulit tas bumalik na. So currently, ang support ng PXP, 2.10 and then 2.06. So as I've always mentioned before, doble ingat kayo, no, pag nagtitrade kayo ng mga stocks na heavily news-driven. Kasi hindi mo alam kung yung tinitrade mo ba is rumor. Hindi mo alam kung ang tinitrade mo ba is totoong news nga pero priced in na beforehand, no. Hindi mo rin alam kung pump and dump, no, kung
talagang mangyayari yung mga sinasabi nila or pwedeng sudden surge lang ng buying pressure tapos hanggang dun lang yun, no? Wala naman siyang effect towards the future or long-term prices. So sa PXP, ito yung mga support areas niya. Tapos tight consolidation, no? It's considered as tight consolidation kasi grabe yung tinaas ng galaw niya weeks before this. So, currently, nagso-support yung price ng 2.22 sa kanyang current range. Then, yung high ng range na to is 2.47, no? Pero, unless magkaroon ulit ng rumor siguro or ng hype, no, para ma-excite yung mga market players, I think hindi na to babalik sa price above 3 kasi ang dami ng resistance. After dito, tataasan pa yung 2.47 tapos MA100 pa. And then, ito na, no, yung 3. Ang daming mga bentang nangyari dyan. Here, dito, and then ito nga hindi niya na nalagpasan yung 3 or hindi siya nakapag-confirm breakout above that na maganda talaga na walang bentahan. So, kung yung price mo dito is 3.30 above, no, mukhang matagal-tagal pang antayan yan. Unless magkaroon ng hype ulit para pumasok ulit yung mga ibang market players, no, para may maloko ulit tapos ikaw naman yung makakabenta or break even. So, very unlikely. Sa PXP, hindi kasi siya yung sunod-sunod yung taas na galaw, diba? So, mahirap i-trade na stock, lalo na kung nagsusubscribe ka sa mga news at mga hype. But if you're going to trade it highly technical or with less emotions, then madali kang makakalabas dyan, diba? Kasi easy gain na siya kung mababantayan mo. So, next up, MAC. So, MAC, no, currently, nag-breakdown siya sa mga major support areas niya. Kasi ito dapat yung support niya around 4.13. And then, itong area na to. So, around 3.88, no? And then, last support line niya, itong 3.70. And then, itong area din na to, 3.75. So, supposedly, no, magsusupport siya dito sa 4.13. And pinakitaan tayo no, na nagkaroon ng consolidation. So, MAC is a reminder na kahit nagkaroon na ng previous support na matagal na, no, hindi ibig sabihin na support yan, automatic tataas na siya or magtatagal dun sa price na yun, no? So, hindi natin makokontrol, pwede magkabentahan ulit. And yun yung nangyari dito, no? Basically, pinapakita niya yung galaw ng MEG, diba? Kasi yung MEG, meron siyang previous year na support, kagaya nito. Tapos may run up, tapos bumalik ulit dun sa support area na yun. But ang nangyari sa MAC is nagkabentahan, no? And then, dire-diretso na pababa. So, currently, support is around 3.70 to 3.75 and sobrang dami ng resistance nito. Because yung mga previous support areas, magiging resistance. So, itong price na to, 3.87, no, 4 to 4.13 resistance. Tapos, 4.47, no, hindi pa kasama yung MA20 tapos MA50. And pag nabutas pa tong 3.70, grabe, medyo malayo-layo na yung mga structure support niya, no. So, possible 3.29 and then 2.83. So, hindi ko sinasabing dyan siya magkakaroon ng support. Sinasabi ko lang na yan yung possible na structure support, diba? Kasi anytime naman, pwedeng may sumalo between 3.29 to 3.70. Pero since ayun yung mga structure supports, no, ayun yung babasihan natin kung saan yung mas mataas na chance or probability na magkaroon ng support. So not looking good for MAC in the short term and medium term. So ABA, isang taon din na downtrend, no, parang bloom since March pa. So lagpas isang taon. And then parang bloom din na nagkaroon ng bawian. So currently, range ng ABA or ABA is ito and mukhang nag-double top na nga, no? Ibig sabihin, kailangan na itong mag-breakout sa price na to above this range and above MA100, no? Kasi kung hindi, mukhang mag-consolidate lang yan or babalik sa bottom ng range which is around 0.40. Then after that, ito ulit, ang layo-layo na nung next support niya, no? So 30.50. I mean, 0.3050 yung next support. So, pwede pang magkaroon ng drop to na 11% towards 30%, no? And then, pag nag-breakout siya dito, dami agad resistance. So, 0.61. And then, itong mga previous support niya sa 0.50, no? So, kung mag-breakout man to, dapat ma-overcome niya agad yung 0.50. Hindi siya dapat magpakita ng weakness dito, no? Dapat, kung mag-breakout siya in the coming days, dapat mag-close agad 51 or 52. Tapos, maganda yung volume para masabi nating malakas yung stock. Kung hindi man mangyayari yun, mukhang consolidation lang or babalik agad dito sa pinaka-lowest price ng range niya. Very heavily news-driven ulit. Sa pagkakatanda ko, parang meron ata tong tender offer or gustong i-delist kasi bibilhin ng like mayaman na negosyanteng Pinoy, no? Itong stock na to. So, hindi ko lang alam kung ano na nangyari dun, kung natuloy ba or hindi. So, it's possible na may rumor or hype ulit to kasi pababa lang yung galaw niya tas ngayon nagkakaroon ng volume tas pataas. So, worthy abangan kung ano yung possible niyang gawin. Pero para tong PXP at dito kasi pag tinitrade mo siya,
yun nga, heavily news driven. So, kailangan pantay sarado ko talaga dito kasi anytime pwede magkaroon ng buhusan. Yun, so that ends the stock chart analysis video for today. So, yun yung mga na-review natin na stocks. And again, kung meron kayong gustong stock na pwede nating review, pwede nyo lang i-comment down below. And pag-uusapan natin yan sa susunod na stock chart analysis. So, thank you for watching this video.